Lumaki akong walang tatay pero pinilit ako ng nanay ko na hanapin ang tatay ko kaya ibinigay niya sa akin ang kanyang pangalan at ang address. Pero nung nahanap ko siya sa Facebook ay puro masasakit na salita lang ang natanggap ko galing sa kanya kaya hiyang-hiya po ako sa nanay ko. Tawagin na lang natin siyang Joy at si Joy ay lumaki na walang nakasama at kinilalang ama pero ang totoo ay wala naman talaga siyang pakialam sa tatay niya. Pero pinilit siya ng kanyang ina na hanapin ang kanyang ama at hindi naman nagtagal ay naramdaman din ni Joy na unti-unti niya nang gustong may matawag na papa. Ano daw ba ang pakiramdam na mayakap mo ang sarili mong ama kaya iniisip ni Joy kung bakit hindi niya subukang hanapin ang tatay niya. At taong 2021 nang magsimula niyang hanapin ang tatay niya sa Facebook at nakita niya agad kaya in-stalk niya muna yung account at nakita niya ang mga pictures na kamukhang kamukha niya. At para makasigurado si Joy ay pinakita niya muna ang picture ng tatay niya sa iba para maitanong kung talaga bang magkamukha silang dalawa. At lahat naman na napagtanungan ni Joy ay sinasabing magkamukha silang dalawa kaya dito niya na itchinat ang Facebook account ng tatay niya. At para malinaw lang ang ating kwento, noong panahon na naging magkarelasyon ng nanay at tatay ni Joy ay hindi sinabi ng kanyang tatay na meron talaga siyang ibang asawa. Buntis na ang nanay ni Joy bago pa nito nalaman na may ibang asawa pala ang papa niya kaya simula noon ay nagkahiwalay na silang dalawa. Chinat niya ang papa niya at sinabi niyang ako nga po pala ang anak niyo sa ibang babae at nagulat na lang si Joy sa inireply sa kanya. Dahil puro masasakit na salita lang ang sinabi sa kanya at ang pinakamasakit pa para kay Joy ay dahil pati ang nanay niya na walang kamalay-malay ay dinamay. At ang sinabi sa kanya ay hindi kita anak, hindi kita matatanggap na anak dahil napakalandi ng nanay mo. At hindi pa sila nakontento dahil pati Facebook account ng nanay ni Joy ay chinat din pero huli na nang malaman niya na asawa pala ng tatay niya ang nakabasa sa kanyang message. Pati ang nanay niya na walang kamalay-malay ay pinagsabihan din ng mga masasakit na salita kaya parang hiyang-hiya na lang si Joy sa mga nangyari. Sinubukan ding i-chat ni Joy ang anak ng tatay niya at naramdaman ni Joy na tanggap naman siya bilang kapatid ng anak ng ama niya. Napag-isip-isip ko lang po na kung hindi po pala ako kayang tanggapin ng tatay ko ay okay lang pero nararamdaman ko naman po na tanggap ako ng kapatid ko sa kanya. Hindi ko na lang po talaga ipipilit ang sarili ko sa kanila pero hanggang ngayon ay gabi-gabi pa rin akong umiiyak kapag naaalala ko ang mga masasakit na salita na sinabi sa akin ng tatay ko. Pero kahit ganun siya sa akin ay sinabi ko pa rin sa kanya na ang wish ko ay makasama ko siya at mayakap ko siya kahit sa araw lang ng graduation ko. Gusto ko po sana sa araw ng graduation ko ay ang nanay at tatay ko ang umakyat ng stage para sa akin at sana ay makasama ko siya sa araw ng Pasko. Gusto ko lang din pong hingin ang opinion nyo kung tama po ba na gustuhin ko pang makita at makasama ang tatay ko kahit hindi niya ako tanggap. Umiiyak po ako habang nagtatype ng sulat ko kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Wala naman sigurong masama kung hangarin mo na makasama yung tatay mo kahit sabihin pa natin na ayaw niya talaga sa'yo. At least bilang anak ay ginawa mo yung party mo kahit papano ay gumawa ka ng paraan para magkita at magkakilala kayo. Ako nga ilang taong ko palang hindi nakakasama yung tatay ko pero hinahanap-hanap ko na siya. Paano pa kaya yung mga lumaki na walang ama? Hindi masamang umasa na magkita o magkasama pa kayo pero masakit umasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Pero para kay Joy, meron ako nabasa dati na pwede kong i-share sa'yo at ang sabi, when prayers become your habit, miracles become your lifestyle. At para sa akin, ang ibig sabihin nito ay walang imposible. Panalangin na lang natin na hipuin ng mga kamay ni Lord ang puso ng tatay mo at maisipan niya na magkasama kayong dalawa. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!